Tiklo sa Antipolo ang umano'y akyat bahay na hindi lang nagnanakaw ng gadget kundi pati damit at underwear. Sinubukan umano niyang tumakas kaya itinali sa poste. Nakatutok si EJ Gomez. Exclusive. Tali natin pa. Tali natin pa. Eksena yan nang na-corner ng ilang residente ng Barangay San Isidro, Antipolo City ang isang lalaking nag-akyat bahay umano pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Tinangkang tumakas ng sospek na nagpupumiglas pa kaya't napilitan ng mga tao at barangay na itali siya sa poste. Ayon sa barangay, 2 bahay ang nabiktima ng sospek na si alias Bay. Ang kanya raw mga ninakaw, cellphone at mga damit kabilang ang ilang underwear. Kwento ni Romelia, nagising na lang ang mga tao sa kanilang bahay nang magkagulo sa pagdakip sa sospek. Nakita ko po yung damit ng anak ko, yung underwear at yung short. Nasa katawan po niya nalaglag. Sunod na biniktima ng sospek ang bahay nila Joy. May nakarinig po akong kaluskus. Tapos po, kinukutubang ko lang siya. Tapos dun po, nakita po namin na may patalim siya. Paglalabas ko po, may nakabantay na po palang tao dun kasi may nakakita po na pumasok dun sa bahay namin. Tapos hinuli po siya. Na-recover sa sospek ang sinasabing patalim. Ito si Bay, talagang notorious na magnanakaw, akit bahay, at involved din to sa drugs. Makailang ulit na itong nai-report sa amin at marami ng complain, hindi nabababa sa 10 na bahay ang inakit ito. Aminado ang 30 anyos na sospek sa krimen. Kala ko po na doon pa nakatira yung tropa, yung kakilala ko nun. Kasi tambayan po namin dati yun eh. Nakailang akit bahay na po kayo, sir? Mga 6 po. Mga? 6. Umamin din ang sospek na nagnanakaw at akyat bahay din siya sa ibang barangay sa Antipolo at sa Quezon City. Nakatakdang i-turnover sa Antipolo Component City Police Station ang arestadong sospek. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Back to work na ulit ang main cast ng mystery murder series na Slay na soon ay mapapanood na rin sa GMA. Pero hindi lang dyan abala ang Kapuso Leading Ladies dahil magkakasunod din ang kanilang projects. Makichika kay Nelson Calas. May taping ako bukas! Kahit naghinala na noong una, legit na shock si Gabby Garcia nang malamang kasama siya sa papapasukin sa bahay ni Kuya noong pilot episode ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. When it actually happens on the spot, yung nandudong ka na talaga, hindi mo na talaga alam kung anong gagawin mo. Roller coaster of emotions. And I was just really game to do whatever I need to do. In the end, na-achieve nila ang kondisyon ni Kuya para makalabas siya para sa taping ng new murder mystery drama series na Slay na collab naman ng GMA at View. May trabaho ko the next day, so parang hindi ako pwede ma-stop. Working na rin sa set si Isabel Ortega, na kinilig sa isang sagot ni Mami Grace Tan Felix. Sabi kasi niya, okay na si Isabel na girlfriend ang anak niyang si Miguel. Palagi ko rin sinasabi kay Miguel na sobrang nagpapasalamat ako na napaka-welcoming ng family niya. I care for them na din, napalapit na rin ako sa kanila. Thankful din si Mikey Quintos sa mga natututunan niya as a host ng cooking talk show na Lutong Bahay. Ngayon, in love siya sa pag-i-interview ng kapwa celebrity. Kung sino man ang gumawa nito kay Coach. In love pa sa acting dahil kasama rin siya sa Slay. Siyempre, una po siyang lalabas sa View, pero may ibang atake pa rin sa GMA, kaya abangan nyo sa pareho. Importante yon. This show highlights yung emotional and mental strength ng mga babae. Bukod kina Gabby, Isabel at Mikey, kasama rin sa series si Julian San Jose. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Walang takas sa mga tauhan ng Bureau of Immigration ang Korean National na leader umano ng grupong tumangay ng halos 80 milyong piso sa mga biktima. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Anything you say may be used against you in the court of law. Nagtangkapang tumakas ang Korean fugitive na ito sa kanyang kondo sa Makati City. Pero na-corner pa rin siya ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Ayon sa BI, leader ng isang criminal group sa Korea ang inaresto. Kaya naging halos sabay sila ng galaw ng kanilang counterpart sa Korea para di mabulilyaso ang operasyon.
pag hinuli natin or hinuli nila yung subject nila sa Korea, ay maaaring makatunog itong subject natin dito sa Manila. Kaya ang ginawa natin ay inuna muna nating hulihin yung subject natin sa Manila, and at the same time yung Korean authorities naman sa Korea ay hinuli yung mga kagrupo niya doon. Di raw biro ang naging operasyon ng grupo ng dayuhang pugante na nakatangay ng halos 80 milyong piso sa kanilang mga biktima. Kumita sila ng mahigit kumulang 2 billion Korean won sa mga panloloko nila sa kanilang mga biktima. Sinasabing nag-a-apply sila ng loan, yung grupo nila, at nagpe-present sila ng mga fake na collateral na real estate. Ongoing yung clearance natin kung may mga local cases siya na kinasasangkutan upang bago natin siya ma-clear na mapadeport pabalik ng Korea. Sinisikap pa rin namin makuha ang panig ng dayuhan na nakakulong sa detention facility ng BI. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Kaugnay ng mga petisyon ng magkakapatid na Duterte na iharap sa kanila si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinasasagot ng Korte Suprema ang Executive Secretary, Interior Secretary at PNP Chief sa loob ng 24 oras. Ang legalidad ng pag-aresto kay Duterte sa pagtutok ni Maki Pulido. Nang arestuhin ang kanyang ama, sabi ni Vice President Sara Duterte, what do you call it? State kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. Sinagot ito ng Malacanang. Paano po magiging kidnapping kung may warrant of arrest? It was issued by an authority, by the court. Ayon sa ilang legal expert, lehitimo ang warrant of arrest. May jurisdiction daw ang International Criminal Court sa kaso dahil naganap ang mga di umano'y krimen habang miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Ito rin ang binanggit ng ICC sa arrest warrant. I don't think there's a question about the validity of the warrant. Pursuant to the exercise of that jurisdiction, of course, they can issue the warrant for the arrest of the subject or the accused in this particular case. Nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute, dapat ipresinta sa competent judicial authority o korte ang akusado. Hindi ito nangyari nang arestuhin si Duterte. So ang role ng competent judicial authority na yan, i-check niya, okay, ito bang tao na dinampot ninyo, siya talaga yung napangalanan sa warrant of arrest? Pangalawa, nasunod ba yung tamang proseso? Pangatlo, narespeto ba yung mga karapatan niya? Pero sabi ni Attorney Ralph Sarmiento, Dean ng College of Law ng University of St. La Salle, Bacolod, hindi na applicable o angkop ang Article 59 ng Rome Statute dahil kumalas na ang Pilipinas noong 2019. Ang susundin na raw ay hindi dapat malabag ang karapatan ng akusado. Yung mga fundamental rights pursuant to the international, yung International Convention on Civil and Political Rights. Sabi naman ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Filipino ICC accredited lawyer, kahit sa Rome Statute, nakasaad din namang batas ng Pilipinas ang iiral sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Dinetermine naman ng mga pulis na siya talaga si President Duterte. Binasahan siya ng Miranda rights. Peaceful naman yung pag-aresto sa kanya. So yung basic rights niya were actually respected. Sa pahayag ng ICC, sinabi nitong sa itatakdang initial appearance si Duterte sa korte, isasagawa ang confirmation ng kanyang identity at ang lengguwaheng kanyang gagamitin para makasunod sa proceedings. Dagdag ni Attorney Sarmiento, sa pagpapatupad ng arrest warrant, hiningi ng ICC ang tulong ng International Criminal Police Organization o Interpol. Dahil may kasunduan ng Pilipinas sa Interpol, may obligasyon ng Pilipinas na tumulong sa pagpapatupad nito. Like in the future, if we'll be the one who will need assistance from the Interpol, baka hindi rin nila tayo pagbigyan. Naghain ng mga petisyon ng mga anak ni Duterte sa Korte Suprema pero ayon sa ilang legal expert, wala na itong saysay dahil walang jurisdiksyon ng Supreme Court sa International Criminal Court. Dahil nasa kustodiya na ng International Criminal Court si dating Pangulo Rodrigo Duterte, sabi ng ilang legal experts, sa ICC na niya maaaring questionin ang kanyang pagkakaaresto at pagkakadala sa The Hague, Netherlands. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ramdam na ramdam pa rin ang alisangan sa malaking bahagi ng bansa. Sa Heat Index Forecast ng Pag-asa para bukas, posibleng pinakamainit bukas sa Dagupan, Pangasinan sa 44 degrees Celsius. 42 degrees Celsius sa Cuyo, Palawan at Cotabato City. Habang nasa 41 degrees Celsius naman sa ilang lugar sa Southern Luzon, kabilang ang Bicol Region pati na rin sa Western Visayas. Kumpara naman nitong mga nakalipas na araw, bahagyang mas mababa
ba ang heat index sa Metro Manila na nasa 37 hanggang 39 degrees Celsius. Sa ngayon, walang namamataang sama ng panahon o bagyo pero maging handa pa rin sa pag-ulan, lalo na kung may thunderstorms. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may mga pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Palawan at ilang lugar sa Visayas at Mindanao, lalo na sa Leyte provinces at Caraga region, kung saan may matitinding bugos ng ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng thunderstorm sa Metro Manila.